Oh, naalala nyo po, itong si BP Inday Sara ay nagbibintang. Ganon din si Bongo. Ang sinasabi po nila ay namimili daw po kapag meron daw po na ipinapasa na recommendation o kaya request. Ang ibang mga probinsya, mga leader sa DSWD ay namimili daw po ang DSWD kung sino bibigyan. Kapag hindi raw po panalig, kung hindi raw po kakampi, ay hindi po pinagbibigyan, mga kababayan. Sabi nga nung iba, ito na nga patunay, meron pang isang congressman na talagang siya ay lumuhod-luhod pa. Samantalang dong sa assessment pala dun sa Senado, mga kababayan, ito pala kaya nagluluhod-luhod. Hindi naman pala nangako ang DSWD na magbe-payout na that time, that date. Kasi hindi pa nila nabibet yung listahan. Assuming lang talaga si congressman. Okay? Bongo, pati yun pinatulan mo. Samantalang ikaw, halos araw-araw, kasama mo si Amy Marcos, sumasama ka sa pagbibigay ng DSWD. Kaya nga gamit na gamit nyo yan eh. Wala pa ang filing ng candidacy, nakabuntot ka na kay Amy. Paano, mga kababayan? Dahil alam nila magmumukha silang bida. O ngayon, etong si Sara Duterte napahiya po dito kay Secretary Rex Gatchalian. May issue kasi partner ngayon sa pagbibigay ng ayuda sa Department of Social Welfare and Development dahil, Secretary, basahin ko, may news item kasi yan Okay. Nanindigan ng Office of the Vice President na ibinasura ng DSWD ang hiling na tulungan ang mga iniindorsong benepisyaryo. Kasunod ito ng pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget hearing ng Senado na palaging bukas ang kanilang ahensya sa mga referral ng OVP. Tinawag ng OVP na inaccurate at misleading ang pahayag ni Secretary Gatchalian. Kaya minabuti nating tawagan siya. Sige. Ano sagot niyo doon, Secretary? Well, ako, Alvin, Doris, siguro kung ano yung sinabi ko nung isang araw sa Senate hearing, yun na rin pa rin ang sinasabi ko hanggang ngayon. I'll just have to stand by the statement I gave in the committee hearing and doon ako magwawakas na ang aming tanggapan nakabukas para sa lahat. Wala kaming pinipili, may referral man o wala. Opo. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Mga kababayan, all the allegations, kung wala kang ebidensya, otherwise yan ay naninira ka lang. BP Sara, anong pagpapatunay na itong DSWD is namimili? Wala kayong katibayan. Diba? In fact, dinoble check nila lahat. May recommendation o wala. Basta naka-schedule, bibigyan. Sasabihin nyo, namimili. Ito naman si Bongo, mapagpatol. Bongo, kanina, yung kasinungalingan mo, nahuli na nangaling ka pa rin. Sabi mo, namimili kayo. Kung sino ang bibigyan. Diba, Bongo? May mga video ko kung saan-saan ka nagpupunta. Alam ko kung saan mga lugar ka kasama mo si Amy Marcos. Diba DSWD dyan? Meron bang pinipili ang DSWD? Nakita mo lang yung lumuluhod-luhod, hindi mo man lang dinoble check muna. Verify muna bago hearing. Nangyayari dito talaga, mga kababayan. Ang tanong dyan, hindi na nangyayari doon sa sa lugar na kung saan may lumuhod-luhod na congressman. Ang tanong, ano ba nangyayari sa mga senador natin? Di ba? Pabida masyado para masabi lang na sila ay gumagawa ng kanilang tungkulin, sila ay mababait kasi mga electionist. Malasakit center pa more. Ibang malaki mo, walang budget. Ang malasakit center gaya ng iniisip ng iba, jungjung. Klaro ko lang, partner, kasi hindi klaro sa akin. Zek, ang OVP ba ay may mandato na
Hindi mandato yung issue pa na. Parang yung tama. OVP, i-refer ng OVP sa Oo. DSWD na may nahingi sa amin ng tulong, pakitulungan mo to Trabaho ba nila yon, Sec? na mag-refer. Oo. Doris, lahat naman tayo lahat ng public official o kahit naman hindi nga public official, kahit na sa private sector, may mandato tayo tumulong para sa mahihirap, vulnerable, poor, marginalized, and vulnerable. So kami, every day, we serve thousands of clients, no, na nangangailangan ng tulong sa gamit ng iba't ibang program. Alam mo yun, sa totoo lang, okay yung sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian. Kaya lang, ang lumalabas sa akin, I am really thinking na itong si Inday Sara Duterte, mga kababayan, lumalabas na kaya siya ngayon nagre-raise ng issue about namimili kung sino ang bibigyan. Mukhang itong mga to talagang nakapangako sa mga tao. 'Di ba? Para lumabas pag may binigyan o credit sa amin yan, ha? Sa amin yan. Kami ang naglakad niyan. Bakit? Mga kababayan, bakit ko nasasabi to? I had an experience, lalong-lalo na po dito kay Amy Marcos. Bakit? Natatandaan nyo yung UBIP. Nang una kaming nagka-project, sabi nila, bibigyan kayo ng allowance dyan pamasahe. Kahit piso wala. Pagkain wala. Tapos pinadala kami doon sa Valenzuela. Ang aga ko, 5:30 nandun na ako. Tapos inantay namin, bigay to ni Amy. Kala namin pasasalamat ito sa pagkapanalo ni PBBM eh. Tapos nung nandiyan na si Amy mga alas 9, bigayan na alas 9, 9:30 mga ganon. Aba, bago mamigay, nag-speech pa. Ang sabi niya, mga kababayan, ito ang ano namin dahil sa pagkapanalo ng kapatid ko, sabi niya gano'n. Dahil daw sa pagkapanalo. Na ginagamit niya sa tulong nyo sa pagkapanalo kaya inasikaso namin ang inyong mga yung mga programa. Sabi niya gano'n. Nakipagtulungan kami sa DSWD para maaga itong maibigay. Sabi niya gano'n. So, syempre, sa salita pa lang, credit sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakatanggap ngayon. Parang ganun ang datingan. So parang itong si Sara, mga kababayan, nakikinikinita ko para sa isang mga lugar na pinupuntahan nila, huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Sabi niya, akong bahala sa inyo. Mabibigyan kayo. Pero ang totoo, mga kababayan, ayaw pong magbunot ng sariling pera. Inaasa sa DSWD. Kaya pag hindi na pagbigyan, dahil hindi pa nabibit, ang sigaw kaagad, hindi kami pinagbigyan, pinipili kasi hindi kami kaalyado. Di ba, Ma'am Gina Alonzo? Malstan. Bakit kayo nagre-retract ng inyong mga message? Ganon ang nangyayari. Diyos ko. Talagang alam nyo na, politika. Di ba? Programa ng DSWD. Ulitin ko, minsan may referral, minsan wala. Pero sa amin, kung may nag-refer, pag-aaralan nyo ng social worker natin, binibet. talagang it goes through our process na i-review yan ng mga social workers ng DSWD. Again, may referral o wala, lahat na yan tinutulungan natin. Basta mapatunayan na may pangangailangan. Diretsuhin Yun. na natin, Secretary. Ang gustong sabihin ng OVP sa pamagitan ni Vice President Sara Duterte ay pinopolitika ng DSWD ang pagbibigay ng ayuda. Pag kaalyado, bibigyan. Pag hindi kaalyado, pahirapan. Ako, alam nyo, Alvin, Doris, uulitin ko yung sinabi ko kanina. Kung ano yung pinaliwanag ko sa Senate hearing, yun pa rin yung sasabihin ko ulit ngayon. Walang pinopolitika sa DSWD. Mga social workers natin ang sumusuri kung tutulungan o hindi. Kung kailangan o hindi kailangan. Kasi alam nyo, Doris, baka naman ito pa, isa pang senaryo. Baka lumalabas, mga kababayan, minsan kasi alam niyo naman sa politika, 'di ba? Minsan kamag-anak inuuna. Mona Nases, thank you so much sa pag-member. Minsan kasi mga kababayan, para ikaw ay lumakas, 'di ba? Para ikaw halimbawa, merong lugar na hindi ka kilala. Ayaw sila nag-survey ka, tapos yung tao hindi ka pinapansin, ayaw sa'yo. Ngayon, para mapalapit sila sa'yo at pansinin ka nila, what they are gonna do is to have something, di ba? Maybe a gift or in a form of monetary, yun nga, ayuda.
So baka gustong manligaw ni Sara doon sa isang lugar. Nangako. Di ba? Nangako. Oh, eto, huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Makakarating sa inyo ang tulong ng gobyerno. Kunwari, syempre hindi niya sasabihin, galing ito sa DSWD. Ganun lang ang taktika. Huwag kayong mag-alala. Ako ang magiging kakampi ninyo para tulungan kayo ng gobyerno at makarating sa kanila ang hinaing ninyo. Sabi mo, Sara, sabi nyo, yung kapatid mo, kuya mo, tatay mo, sabi niya kay Mr. President, Mr. Ayuda. The President Ayuda. O bakit ka ngayon nanghihingi ng ayuda para sa mga ibang tao? Ba't ikaw ang nagiging representante nila? Naturalmente. Parang nakikita ko talaga, nagpapalakas ka lang sa lugar na yon. Di ba? Para makakuha ng simpatya, para iboto siya ng mga tao na yon. Nangako, sige ako bahala sa inyo. Ako ang magiging daan. Ako ang magiging kinatawan ninyo para tulungan kayo at maiparating ang inyong mga hinaing. Wala, naguguluhan ako dito kay Sara. Madaming mga paek-ek eh. Sabi ng mga kapatid nila, ayaw nila ng tatay niya, ng mga kapatid niya, ayaw nila ng Mr. President Ayuda. Bakit umaasa rin sila sa ayuda para makilala? Si Bongo, napatunayan natin yan. Galit na galit din yan. Isang beses, hindi siya tinawag o hindi tinawag yung pangalan niya doon sa event ng DSWD. Galit na galit. Bakit daw yung pangalan niya hindi sinama? Bakit? Sino ka ba para isama yung pangalan mo? Taga DSWD ka ba? Epal ka lang dyan. Kunwari namimigay. Hindi ka kasama dyan. Diba? Joselito Nacionales, Sara, ang tatay mo ay pandemic lang ang ayuda. Pilit pa. Diba? Angel Ruby Rose, sa phone mo lang siguro po. Okay naman ako, diba? Wala namang ibang problema. Diba? Mga pa-victim. Pahiya sila kay kay Secretary Rex. Yung lente ng social worker ang ginagamit natin sa pagsuri kung ano ang tulong na ibibigay, gaano kalaki, nangangailangan ba to o hindi. Kasi minsan, may pupunta sa office namin, sasabihin ko ng tulong, pero pag hiningan na natin ng mga documents, nireview na ng DSWD, makikita pala na hindi naman pala valid yung request. Meron rin pupunta doon, talagang pag tinignan mo yung papeles, valid naman yung request. At in fact, pati nga yung amount na ibibigay, social worker ang nagde-determine nun. Alvin, Doris, let me just reiterate again. Yes, sir. Nakabukas sa mga tanggapan ng DSWD every day, Monday to Friday. Minsan nagsa-Saturday pa nga tayo para tumulong sa lahat ng nangangailangan. Wala tayong pinipili. May referral man o walang referral. Yung secretary nakita namin sa social media, may isang opisyal, congressman, yung lumuhod. Kasi pinatigil daw po ng DSWD ang pamimigay ng ayuda. Aba, nagmakaawa yung politiko na ituloy. Alam nyo, Alvin, una, kung mas maganda siguro babalik-balikan ko na lang yung Senate hearing nung isang araw. Doon kasi napahiya si Bongo ron. Dalawa na kayo. Biktima ni Rex Gatchalian, Bongo at Sara. Ayan. Kaya epal nyo. Tama po, Mama Telma Petroska. Pakialamero sa gawain si Bongo. Yan sabi niya, pag hindi ko mandato, hindi ako nakikialam. Ito nga, pakialamero ka rito eh. Diba? Hindi mo mandato to. DSWD ang may hawak dito. Hindi lang binanggit yung pangalan mo, anak ka ng tinapa, nagmamaktol ka, parang bata. Babalikan daw, mga kababayan, kasi dito pahiya si Bongo. Hindi pa naman pala panahon, hindi pa nabibet yung, teka, para makita natin. Para sigurado, may hawak pala ako nun. Wait lang. Matinebra San Miguel kasi nakalagay dito. Wait lang magninenok muna ako ng video dito. Wait lang. Ay, eto. Na sinasabi ng ating VP. Ayan.
Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo na lang, di ko ma-flash yung screen eh. DSWD tungkol kay VP Sara na ito yun. sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance. Okay. Kapag raw nanggaling sa OVP, hindi naman pinapagbigyan, kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinagsasamantala ng DSWD yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating ho doon sa investigation na yon, Madam Chair, Kasi pinangako yes, Madam Chair, yata and ni I will na report. magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP. Bastos may pagkabastos si Amy Marcos. Nagsasalita pa si Secretary Rex Gatchalian. Ang layo talaga ng ugali pagdating dun sa Quadcom. Sa Quadcom kasi, mga ka-GP Natics, pag nagsasalita na yung resource person, hindi nila sinasabayan. So, one way, parang ano yan eh, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng salitan. Kailangan natin mag-giveaway kapag isa yung nagsasalita. Ay, hindi pwedeng sasabayan natin. Itong si Amy sumasabay eh. Ito, tingnan nyo. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating ho doon sa investigation na yon, Madam Chair, Kasi pinangako yes, Madam Chair, yata and ni I will na report. magkakaroon ng investigasyon Diba, sumasabay tungkol siya. sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, Okay. si Director Norman. Okay. If Director Norman, si ASIC Yuli will gladly give the exchange of text messages. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila lugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin. Meron silang katibayan, may screenshot sila, hindi gaya ninyo, hearsay lang. yan ang sinasabi ko, bago magpatawag ng hearing, mag-imbestiga muna kayo gaya ng ginawa ng Quadcom. Ang layo nyo sa Quadcom. Ilapit nyo man lang yung standard. Ang layo talaga. Sus, nagsasayang kami ng pera ng taong bayan, ng tax ng taong bayan. We wanted to know kung alin. That's why ASIC Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Tama, na Madam yung Chair. usapin na yan. Madam Chair. Dahil parating inuulit-ulit. Yeah, Madam Chair, and also if I can also add, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received middle part of this year from the OVP saying that we're a valued partner, that we would always help the referrals. Meron din ho kaming parangal ho doon and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, if we could put that on record, that Yes. would put the matter at rest and we can be Yes, clarified Madam Chair, on we will have to the seek concern. the permission lang of Director Norman kasi it's a private Okay. exchange between the two of them. But Yes. on our side, we will gladly furnish you the screenshot, Yes. provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much. We will furnish you to give you the screenshot. Pag puro dakdak. Ito naman, mga ka-GP Natics, 2 minutes lang to kay Bongo. Nabasa ko lang po sa Facebook, no? Video showing isang congressman na lumuhod po begging sa regional director ng DSWD sa Region 9 na matuloy po ang kanyang payout. Isang kongresista rin po ito. Nandito yata siya. Nandito ba siya? Ayun, sabi niya, ipaparating raw niya sa komite ang kanyang reklamo, no? So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito, kung hindi mo ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries. O kailangan pa bang magmakaawa si Congressman Olaso para mabayaran po ang payout, scheduled payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay
maging fair lang po tayo. Sinabi nyo na po na Pero yung salita niya, maging fair naman tayo. Naglalaban yung salita niya kanina. Sabi niya ganun, ang tawag to? Pag, nakalimutan ko tuloy yung word. Ulitin ko lang konti. plaso para mabayaran po ang payout, schedule payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, Kung qualified naman po sana. Sabi niya, kung qualified naman po sana, oh, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi nyo na po na from the word sana, qualified naman kung qualified naman, wag maging fair naman po sana. So doon sa kung qualified naman, meron ng question eh. Sinasabi niya sa sarili niya na hindi siya sigurado. Ako Bongo, hindi namin kailangan ng hindi sigurado, kailangan namin ng sigurado. Hindi pwedeng laging may ganito. Na, kaya nga kami nagpatawag ng hearing, gusto namin malaman eh. You should verify it first bago kayo magkaroon ng ganitong hearing. Kaya kayo napapaya eh. hindi po kayo magiging selective dito sa pag Nagparatang agad. identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga, mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ho ba ang totoong rason dito kung hindi ho ba naging selective ang inyong opisina sa pagpili? Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries? Madam Chair, una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. That time, si Congressman Olaso submitted the list and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. Nako, sunog na naman si Bongo. Sunog si Sara. Sunog si Amy. Diba, wala pa palang schedule. Hindi pa nabiverify. Ito siguro si Congressman. Hindi ko alam kung siya ay re-electionist. Yun ang kulang ko dito. Hindi ko alam kung re-electionist o gusto. Kung hindi man siya re-electionist, anong gusto ni Congressman? Magpasikat? At maging hero? Pero okay, hindi ko na pag-iisipan ng masama si Congressman. Siguro sobrang mahal niya lang yung mga tao dun sa kanila. 'Di ba? Yung kanyang constituents. But hindi na kailangan gawin yun, Congressman, na magmakaawa ka. All the things that you have to do and you should do is to verify first. Ask the DSWD, Sir, Ma'am, bakit po hindi makapag-payout? As simple as that. Diyos mio, Marimar Santissima Trinidad. Ang dali pong magtanong para hindi tayo napapaya unless and otherwise that gusto nyo maging bida-bida. Superman. Kasi kung ako, ang una kong iisipin, magtatanong muna ako. Kung ako ay mali doon sa nagpahayag ako na magkakaroon ng payout ng ganyang date at tapos hindi matutuloy, syempre tatanungin ko DSWD. Anong nangyari? Sir, pwedeng malaman para may paliwanag ko rin, may relay ko sa tao, dapat ganun eh. Pero ikaw, nagmakaawa ka nang wala kang ginagawa na makipag-coordinate muna sa DSWD. May sira ka rin sa tuktok. Gusto mo lang talaga maging bida. Pare-parehas na kayo nasunog dito. Ulaso. Kala ko aso eh. Ulaso, Bongo, Sara, Amy. Sama-sama na kayo. Kung pwede sa kangkungan lahat. But we also assured him at alam niya Ay, okay. Brendo Bagawen. Tatakbo ng mayor. Kaya naman pala. Kasi hinahanap ko, sabi ko, ano ba siya, re-electionist ba siya sa congressman? Hindi ko makita. Mayor pala? Oy, salamat sa info Magmi-mayor pala, kaya nagpapalakas.
I see. There's something behind. Yun. We assured him na hindi magaganap yung payout na yun, pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Oh. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pagbe-vet ng listahan. Okay, maliwanag ang paliwanag nitong si Congressman, si Secretary Rex Gatchalian. Ang sinabi niya, mga kababayan, hindi matutuloy talaga I assure na hindi matutuloy, pero hindi po namin sinabi na never matutuloy. Kailangan lang tapusin yung betting, kailangan lang ma-double check kung ang mga ito ay sila ba ay pasado, dapat bang bigyan. Kasi meron talagang mga lugar, sa totoo lang, may mga lugar na akala natin poorest of the poor. 'Di ba? Yun, o kaya yung, kasi meron yan mga requirements Yung akap, yung unlad, meron yan mga tinitingnan. 'Di ba? Yung mga pinamimigay na yan, yung mga tulong ng gobyerno na yan, may requirements yan. Hindi basta-basta katulad sa amin nung nakaraan. Yung kinover ko na unlad. 'Di ba? Yung unlad, mga kababayan, pinuntahan namin doon. Kaya lang bawal bawal mag-content. Bakit kaya sabi ko ayaw nila ipa-content? Siguro para tahimik na lang, ayaw nila ng sabihin nangangampanya pa, 'di ba? Pero ayan, maganda yung sagot ni Secretary Rex. Dapat lang talaga ganito sagutin ang mga ito. Wala na, pagkatapos yan, hindi na nakapagtanong sila Amy. Basag na sa totoo lang. God's faithful servant, naka-video, alam na natin na drama para merong sirain. Correct. Kung ikaw kandidato, gamitin mo yung tamang paraan, hindi yung ganito. Yan, ina-assure na hindi matutuloy sa araw na yan, pero it doesn't mean na hindi na mangyayari ang payout. Maliwanag. Magantay kasi, wag nagmamadali. 'Di ba? Itong si Sara, kung nagantay lang din siya, hindi nagmamadali. Mga kababayan, at hindi lumaban sa gobyerno natin, baka pwede siya yung 2028 natin Kaya lang wala, nagmadali sila. Ano nangyari? Sunog. Pahiya konti. Isama nyo na si Amy. Amy Babalina.